kailangan consistent na nandiya-diyan 'yan para hangga't hindi natatapos, baka sakali tumagal yan ng 1, 2 buwan, kahit iilan lang yan, baka sakali, i-address ng gobyerno, makinig sila at makipag-usap sila. Ano ba talagang problema natin? Ito ba problema natin? Okay, sige, anuhin natin, ayusin natin, 'di ba? At least man lang sana gano'n. Kung nag-iisip ng matino itong gobyerno, kasi ang iniisip ng gobyerno na kapag nakita nila yung mga ganitong pagtitipon, ang gusto kaagad ng tao or ang agenda kaagad is patalsikin sila. Hindi, hindi. Kasi tingnan mo, kung aalis si Bongbong Marcos, 'di ba? Aalis si Bongbong, papalitan ni Inday. Hindi naman 'yan agad magwo-work, 'di ba? Hindi naman agad magwo-work 'yan. Because again, anong gagawin ni Inday? Papalitan ni Inday lahat ng mga tao sa gobyerno ng mga kurakot, 'di ba? Iisa-isahin niya 'yan. So, mauubos yung time kung sino man ang papalit diyan kay Bongbong para alisin yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Mag-e-eleksyon pa ng mga kung ano-ano 'yan, na mga magkakaroon pa ng reshuffling ng mga tao diyan or baka tanggalin lahat ta's palitan pa ng mga bagong mga sekretaris. 'Pag pinalitan mo yung bagong mga sekretaris, aaralin pa nila yung sistema. Kumbaga mangangapa sila para tayong masasayangan ng panahon. Masasayang talaga panahon natin kaya nga ito lang ang panawagan nila Inday Sara, itigil niyo na yung pamumulitika ninyo. Hindi pa ako nagdedesisyon at kung sakali na tumakbo akong presidente, karapatan ko yun. Bakit niyo ako pipigilan na tumakbo? Sabi nga ni Bato de la Rosa kay Martin Romualdez, may karapatan ka naman na tumakbo. Kahit sino, may karapatan naman tumakbo. Napakasimple lang. Noong qualifications para maging presidente ng Pilipinas or tumakbo kang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Simple lang. Kailangan lang marunong kang magbasa at magsulat, 'di ba? At ikaw ay Pilipino, wala kang kaso with the moral turpitude, 'di ba? Yung mga gano'n, hindi ka convicted sa mga kaso with moral turpitude, mga gano'n lang. Simpleng-simple. So, feeling ko lahat kayo qualified kayo na maging kandidato for president. Bakit kasi kayo hindi lumaban ng patas? Bakit kayo hindi mangampanya? Bakit hindi niyo ipakita yung mga magagandang nagawa ninyo sa bayan para iboto kayo ng mga Pilipino? Bakit kailangan eliminate ninyo yung mga posibleng makakalaban nyo sa 2028? Bakit kailangan sirain mo si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit kailangan sirain mo si Inday Sara? Bakit kailangan sirain mo si Baste? Bakit kailangan sirain mo si Pulong? Bakit kailangan lahat ng mga Duterte allies sirain ninyo? Kasi alam nyo na hindi kayo mananalo sa kanila. Ano ba ang meron sila na wala kayo? Yun kayo dapat mag-focus. Kung masyado nilang mahal ang bayang Pilipinas, kaya sila nananalo, di mahalin nyo ng doble pa yung bayang Pilipinas para manalo kayo. I-convince ninyo yung mga tao na bumoto sa inyo. Hindi yung pipilitin nyo or wala na lang choice yung mga tao, babayaran ninyo, aayudahan ninyo para matandaan kayo. Bakit hindi nyo gawin na pagandahin nyo Pilipinas, pagandahin nyo mga distrito ninyo, tumulong kayo sa pagpapaunlad ng Pilipinas, habulin natin yung Singapore, habulin natin yung Hong Kong sa pag-unlad, Malaysia, Vietnam, habulin natin sila sa pag-unlad, and then yung mga ginawa ninyong maganda sa bayan, yun ang mangangampanya sa inyo. Si Inday Sara, hindi naman naging mayor lang yan ng Davao. Pero dahil nga maganda ginawa ng tatay niya, dahil maganda yung ginawa nila sa Davao, taong bayan ang nagre-request na tumakbo sila ulit. Run, Sara, run, remember? Tumanggi lang siya. Kaya nga dito, bopols talaga ito si Bersamin. Yung sinasabi ni Bersamin na si PRRD, gusto niyang magkudita ang mga sundalo para lang maipalit yung anak niya. Tanga! Bersamin, bopols ka ba? Sinasabi na nga ni PRRD na if I were to choose, hindi ko papatakbuhin yung anak ko. Ayaw kong patakbuhin yung anak ko. Besides, naging presidente naman na ako.
naging Vice President na siya. Pwede na yun. Pwede na yun. Pinatapatakbo nga siya ng mga Pilipino. Run Sara Run movement buong Pilipinas. Meron. Tumakbo ba si Inday? Kung gusto lang pala ni PRRD na maging presidente si Inday, di sana niligawan niya na ng bongga. Anong sabi ni Inday noong nagdidesisyon siya kung tatakbo siya o hindi? Never siyang pinuntahan ng tatay niya at never siyang kinausap ng tatay niya about 2022 elections kung ano yung tatakbuhin niya. Nadismaya si PRRD dahil tumakbo siya ng vice president kasi number 1 siya sa ratings ng pagiging presidente. Nadismaya si PRD. But si PRRD, inano ba niya? Kinausap pa niya yung anak niya, tumakbo kang presidente, tumakbo kang presidente. Hindi. He's very vocal in saying, ayaw kong tumakbo yung anak ko, ayaw kong magpresidente kasi being a president is a thankless job. Walang magpapasalamat sa iyo kapag naging presidente ka ng Pilipinas. Kahit anong gawin mo, meron pa rin silang masasabi sa inyo. Bukod tangi nga lang si PRRD ang presidente na nagkaroon pa ng salamat PRRD bago siya umalis ng Pilipinas, bago siya umalis ng gobyerno eh. Nanawagan pa tayo at nagpasalamat pa tayo sa kanya at nagpa-concert pa tayo, remember? Siya lang yung bukod tanging presidente na ganun. Now, Bersamin, kung sinasabi mo na hinihikayat ni PRRD etong mga sundalo na tumalikod sa gobyerno para maiupo si Inday, maling-mali ka dun. Kayang-kayang maging presidente ni Inday noong 2022, hindi niya ginawa. Bakit pa nila pahihirapan yung sarili nila na mag-rally-rally, makakasuhan pa sila para makuha yung kapangyarihan? Simpleng-simple, mag-fill out lang si Inday Sara ng COC for presidency, for president noong 2021. Hindi nga niya ginawa eh. So yung logic mo, Supreme Court Justice ka pa naman, yung logic mo na gusto nilang agawin yung power, malaking kalokohan yan, malaking kasinungalingan at kabobohan yan. Tinatanggihan nila yung power. Tinanggihan ni Inday Sara yung power. You just took advantage of it. Yung pagtakbo ni Inday Sara ng mayor, nag-file na si Inday ng COC for mayor. Niligawan nyo ng niligawan. Kasi alam nyo na hindi siya tatakbong presidente. Tapos sasabihin nyo na gusto ni Inday at gusto ni Duterte na agawin sa mga Marcos yung kapangyarihan. Sabi ni PRRD, I've been and I was a president. Alam ko kung gaano kabulok ang Pilipinas. Na miscalculate ko nga yung droga eh. Akala ko kaya kong isolve ng 6 months. Hindi eh. Hindi lang pala droga, problema ng bayan natin eh. Pati corruption. Akala ko nga, yung mga drug lord, kriminal lang eh. Puta, malaman-laman ko, pati general, pati mga mayor, drug lord. So ito yung sinasabi ni PRRD na hindi pambabae ang presidente. Kaya binibigyan niya na ng hint yung anak niya that presidency is not for you. Why? Kasi ang presidente, lalong-lalo na kung magtatrabaho ka, gagawin mo lahat para sa bayan, tangina yun ang magiging simula ng pagbagsak mo. The moment na pinarioritize mo Pilipino, the moment na pinarioritize mo yung bayang Pilipinas, yun ang magiging reason ng pagbagsak mo. Ginawa ni Erap yan ah. Diba? Sabi ni Erap, walang kaibigan, kamag-anak, kapatid. Pag naging presidente ako, Erap para sa mahirap. Lahat ng programa ni Erap para sa mahirap. Anong nangyari kay Erap? Ibabalik ni Erap yung mga nakukuha ng gobyerno sa mga taong bayan, hindi sa mga businessman. Anong nangyari kay Erap? Na-impeach. Tama? Si PRD, ginawa ni PRRD yan noong 2016. Mula pagkaupo ni PRD hanggang matapos siya, they are trying to destabilize yung gobyerno ni PRD. Na mabuti na lang talaga, matatalino sila. Kaya hindi nila napatalsik si PRD. Pero ano naman nangyari kay PRD after? Nung wala na siya sa kapangyarihan, kaliwat kanan na ngayon yung ginagawa sa kanyang paniningil. Ayaw nila. Ayaw ng mga bilyonaryo na yan, trilyonaryo na yan na
ang mga Pilipino umunlad. Yun. Kaya nga sabi ni PRD, kahit gaano kalinis yung intensyon mo sa bayang Pilipinas, bababuyin ka nung mga tao na pinagsilbihan mo. The very same people na pinaalwan mo ang buhay nung panahon mo, pagtalikod mo, yan ang sasaksak sa'yo. It is not worth it. Sabi nga ni PRD, it is not worth it. Kung ikaw ay presidente na masipag, baduy maging presidente. Pero kung ikaw ay presidente na katulad ni Bongbong Marcos na ang hanap lang ay kapangyarihan, mag-e-enjoy ka ng sobra-sobra. Kaya lang, pag nag-enjoy ka ng sobra-sobra, yung mga mamamayan sa labas ng Malacanang, maghihirap talaga buhay. Yun ang punto natin dyan. So, maling-mali, Bersamin, yung sinasabi mo na aagawin or planong agawin ng mga Duterte yung kapangyarihan. Sana, may nagtumakbo ng senador sa mga yan. Si Baste, si Pulong, si PRD. Pero wala nga nadismaya na sila. Nadismaya na sila kasi the very same people that are uploading yung mga ginawa nila sa bayan are the very same people na sumasaksak sa kanila ngayon ng patalikod. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan.